Sa pabilis na pagunlad ng Quezon, ready na nga ba ito sa pagbabago? Ako si Kuya Hill at tuklasin natin ang malaking proyekto na tinatayo dito sa bayan ng Quezon. So guys, nandito tayo ngayon sa pinakang bayan ng Quezon at makikita nyo dito sa may likod ko, ito yung tinatawag na Roma Point Bridge na magkokonekta sa limang bayan katulad ng Calawag, Lopez, Quezon, Alabat at Perez. So ngayon guys, makikita nyo dito sa may part dito, ah, ito yung tinatawag nilang pumpcrete. Kumbaga, ito yung pumpcrete na nagsusupply ng semento papunta doon sa binubuhusan nilang pile board na tinatawag. Yung pile board is meron silang 16 na poste. Yung pile board is isang poste pero may poste pa siya na 16 pieces. Yun yung mga binubuhusan nila para mabuo yung pinakang pier na tinatawag nila. Yun na nga yung makikita yung mataas na yun. So guys, makikita nyo, nandito tayo sa kalapit na isa nilang mixer. Kumbaga yan din yung nagmi-mix ng mga semento para dito sa pumpcrete nila na tinatawag. Kumbaga, kailangan nila ng malakas na pressure para mabuhusan nila yung lahat ng malalaking poste doon na tinatawag nilang board pile. At dito naman guys, makikita nyo, binutas na nila yung bundok para idaan yung dulo ng tulay or doon ikot kasi sa papunta doon, yung pinakatulay na ginagawa nila. Ngayon guys, itutour ko kayo doon sa pinakandulo ng itong pinakang base na tinatawag nila para tatayuan pa ng mga poste dito sa may bayan ng Quezon para makita natin din ng malapitan yung tinatawag nilang verge. Grabe ang haba guys ng nila pumpcrete. Gano'ng kalakas na pressure yung lumalabas dito at pumapasok para lang mabuhusan nila yung ganun kalaking poste. At itong tulay na to ay binubuo ng 1.7 kilometers na nagkakahalaga ng 5.9 billion na kukonekta sa limang bayan katulad na lang ng Calawag, Lopez, Quezon, Alabat at Perez. Pero alamin na natin kung paano nga ba talaga nila binubuo yung ganito kalaking proyekto dito sa bayan ng Quezon na nagkukonekta sa mainland. Ano nga ba talaga ang magiging epekto nito kapag natapos na ang ganito kalaking proyekto? At dito ay makikita nyo kung gaano nakalaki ang naging progress sa ginagawang tulay. Almost 80 to 90% na kung makikita ninyo. At dito din ay ipapakita ko sa inyo yung mga posting natapos na. At kung makikita nyo din, ang bawat poste ay may nakalagay na P10, P11 na ibig sabihin ay Pier 10, Pier 11 hanggang makarating ng Pier 17. At kung iisipin mo ay napakadami talagang poste na kailangan tapusin para lang mabuo ang isang cable bridge na katulad nito. At dagdag ko lang din guys, alam nyo ba na nag-groundbreaking sila noong March 2018 dito sa Agoho, Calawag, Quezon. At nag-umpisa ang construction after mag-groundbreaking. Kaya 8 years na itong ginagawa hanggang sa kasulukuyan. Kaya tara, pag-usapan natin kung bakit nga ba talaga matagal gawin ang isang tulay na katulad nito. Sa kadahilan ng hindi tuloy-tuloy ang pagbibigay ng pondo para sa tulay na ito upang matapos agad. At sa ikalawang dahilan kung bakit mabagal din ang progress itong tulay na ito, nakatulad na lang ng pangit na daan kung bakit nahihirapan sa pagde-deliver ng mga materyales papunta dito sa Roma. Idagdag pa natin dyan ang pabago-bagong panahon na nararanasan ng mga taga-isla. At isang factor din dito ang safety ng lahat ng manggagawa para lahat sila ay ligtas. At dito ay makikita nyo mula sa Roma hanggang gitna ng karagatan ay makikita nyo ang progress sa mga nakatayong poste. Pero ang tanong ng karamihan, handa na nga ba talaga ang mga taga-isla at ano magiging epekto nito pagdating sa turismo?